pakilala muna po kayo buong pangalan. Magandang araw po. Ako si Alfonso Al Garcera. Ayun. So mga kakosa, birthday po ni Sir Al ngayon. Sir, gano'ng kakasaya ngayong araw na to? Ay, sobra. Kasi 51 years old na ako ngayon. Pero syempre, looking back, parang ang sabi nga nila, malayo pa, pero malayo na. Ayun. Nasa kalahati na. Parang nare-realize na parang counting your blessings, parang ibang-iba sa kung anong meron kami dati ay merong wala, no? Na meron na ngayon. Yun. And aside from that, syempre, hindi yung, let's say, yung mga achievements, no? So, ako kasi talagang masipag ako eh. Yun. As early as grade 6, self-supporting na ako. Nagtitinda ako nung tinapay sa umaga, madaling araw. From grade 6 hanggang high school. Tapos nung nag-college naman, tinulungan ko ng aking kapatid. Sir, anong pakiramdam mo kanina nung pagpasok mo? Nakita mo yung mga old friend mo, family mo, tapos yung mga ka-members mo. Ano naramdaman mo doon? Iba eh. Lutang. Lutang. Parang nasa, parang iba eh. Parang wala kang, kundi, yung nakangiti ka, nakikita mo sila na parang ang saya mo na parang pinansin ka. Yung, kasi, ang hirap nun na yung mangumbida ka tapos, di ba, pupunta, magdadamit ka, mamamasahe ka, and everything. So, hindi biro yung mangumbida ka na pupuntahan ka. Napakahirap po. Napakahirap po. Sir, punta tayo dun sa sa pelikula niyo, Abner. Andito ako ngayon, malapit sa paanan ng bundok Sumaragat sa Sitio Lacawan. Wala pang naitala kung ilan pa ang nailibing na buhay o nasawi ng naturang landslide. Ngayong wala na yung paaralan, baka maisama tayo sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Sinayang mo lang lahat ng oportunidad. Halos lahat! Gusto mong mag-abroad. Pero ikaw nagtsatsaga ka sa kakapiranggot sa Ano sahod. po ang inspirasyon niyo dito? Wow. Ako kasi as a teacher, aside kasi sa accountant ako by profession. And at the same time, connected ako sa logistics sa Pambato Cargo forwarder. No? So, private firm to. Aside from that, nagtuturo ako. So, I've been teaching since 1999. So, 25 years na ako. Parang jubilarian nga lahat eh. Kasi ka-50 ko lang, ito 51. So, talagang jubilarian. Daming parang bago. And yung, alam mo yung sakripisyo ng isang guro, kasi yung Abner, it talks about a teacher. Si Abner, teacher dito. Sir, sino talaga to si Abner? Ano ba to? Inisip niyo lang o meron talagang katauhan si Abner? Actually, nung nag-usap kami ni Direk Neil Buboytan, sabi ko gusto ko yung may advokasya. Kasi since teacher nga ako, no, yung may mapupulot na aral yung mga manunood. So, parang iniisip ko na yung kapakanan ng moviegoers, no, na pag napanood ito, sasabihin talaga nila na buti pa tong pelikula na to, may impact. So yung impact na makukuha nila dito ibang-iba. At yun sa katauhan ng isang guro, ng isang teacher na parang ako, no? So yun a sort of ganun kasi ang hirap po magturo sa totoo lang, no? Huwag natin i-limit sa ako as accounting teacher. Yung mga teachers talaga, mga guro na talagang dinadayo pa yung mga estudyante nila. Yung tipo yung estudyante nila walang-wala pero gusto talagang matuto. Kasi itong Abner na to, ito yung istorya nito na parang walang-wala yung mga mag-aaral as in ilang ilog yung tinatawid. So, ang hirap para mamiti yung mga pangarap nila. Pero ito, may Abner tayo na parang tagapagtanggol and everything. So, ayun, yun yung inspirasyon ng movie na ito. Sir, tingin mo, pag napanood po ba to ng mga kapwa nating mga audience, lalo higit po yung mga estudyante, ano yung parang pwede nilang pulutin kay Abner? Ayun. Lahat ng guro, ginagawa talagang sakripisyo, no? Yung para matuto ng mabasang bata, matuto magsulat, okay. Pero iba itong si Abner. Yung parang, okay, pag napanood ito noong pelikula, okay, ginagawa na yan ng mga guro talaga. Pero mas higit pa pala yung ni Abner. Kasi dito talaga parang buong buhay niya, above self yung kanyang pag-ano dito. Parang eye-opener to
na dapat ganun nating tinitignan ang mga guro. Hindi natin sabi guro lang yan. Kasi di ba, Exactly. sabi nga nila, di ba, sir, ang guro ang pangalawang magulang. Tama. Ano sa iyo ang teacher, sir? Ay, teacher, lahat eh. Actually, pangalawang magulang lang yan, pero mas sinusunod yung mga bata eh. Kaya yung mga bata, sa totoo lang, mas nakukuha nila yung kaalaman talaga sa guro. Kasi yung nanay, tatay, o sila yung primero or first unang magulang. unang magulang. Magulang diba, talaga. ano? Oo. Pero maaari pang lambingin niya ng bata eh. Na parang konting ano lang, disiplina. Bibigay si nanay, bibigay si tatay, tapos hindi na magbabasa, hindi na magsusulat. Pero pag ang isang guro ang nagsabi, sinusunod talaga ng Oo, mga tsaka bata. hindi, kasi may pamantayan ng guro eh. Yes. Tsaka oo. level by level. Oo. Sir, balik tayo sa pelikula, no? Paano niyo napili si Enzo Pineda bilang Abner? Wow. Talagang siyang karapat-dapat para sa role na yan. Oo, makita mo sa ano niya talaga, mata pa lang ni Abner, umaarte na. Magaling naman si Enzo. Talaga, oo, magaling. Ano to, sir? Dumaan kayo sa proseso, nag-audition siya? O directly, gusto ko si Enzo Pineda rito? Actually, tayo naman, no, bago ka naman mag-produce ng pelikula, dapat talaga may panlaban ka. Okay, may panlaban ka. So sa sitwasyon ng pelikula namin, hindi naman yan overnight na Pinag-isipan. pinag-isipan namin. Hindi overnight lang na tipong si ano na yan, si Enzo Pineda na yan, or kung sino man dyan na artista talaga. Di ba napapanood natin lahat ng mga ginagawa nila bilang artista. Hindi lang si Enzo. Pero sa kanya, no, sa kanya yung mga acting ano niya, yung acting prowess niya, talagang talagang makikita mo na talagang siyang karapat-dapat para sa role na Abner. Sir, so si Enzo, napili niyo na, gano'n. Yung mga ibang cast, Ayun. yung mga dinig niyo kay Enzo, yung iba-ibang character sa Abner. Una, bukod kay Enzo Enzo. Pineda, Rosana Roses. Napakagaling. First time na nakita kong umarte si Oscar. Oo, heavy drama. Heavy drama. Laging take one. Galing. Tapos magaling mag-ad-lib. Sino pa, sir? Mo talaga. Si Migs. Migs, oo. Molino. So, yung karakter dito ni Migs talagang, yun naman yung ginagawa niya. Kaya as vlogger, okay. talaga natural. Yes, natural. Sino yung isa sa mga parang aspiring, kasi may mga, narinig ko kanina, si Kiko. Kiko, parang Antonio. ito ang unang-unang pelikula Yes, niya. No? oo. So, ano ang nakita mo kay Kiko, sir? Ay, grabe. Magaling yung bata. Magaling. May future. Tingin nyo, darating ang panahon, magiging Enzo. Yes. Sir, ikaw personally, syempre, pag nag-produce ka ng pelikula, ako alam ko yan eh, hindi very expensive. Bakit yung Abner na to talagang parang ibinuhusan mo? Oo, kasi kung gagawa ka na rin lang naman, dapat risk taker ka. Pag mag-venture out ka, dapat yung kalidad na. Kasi pwede ka namang gumawa ng pelikula na parang ngayon lang. Pero gusto ko na paggawa namin, parang tumatak din sa kanila, sa manonood na, pag ito yung producer, ito yung okay yung casting, hindi tipid. And at the same time, alam yung advokasya. Hindi ka natatakot sa mga balita ngayon na ang industriya ng pelikula ngayon parang pag hindi sikat or hindi malalaking artista ang kinukuha mo hindi kumikita, hindi kayo natatakot na gano'n? Sa tingin ko kasi with Abner na buo. Parang di ko na, alam ko na may talagang nando naman yung ganyang part of business. Parts of business. Pero with this venture, una pa lang, nakita ko ng parang kailangan todo. Yung quality kasi yung tinitingnan ko Kaya with Abner, I am confident na talagang malayo din ang mararating niya. No? And hopefully with our moviegoers, kasi ang dami kasing kompetensya. Yun siguro yung, alam naman natin given na yan di ba? Malalaking pelikula nandiyan dyan. Oo, saka hindi lang Enzo Pineda, malalaking mga di ba, na pelikula, ibang pelikula. And at the same time, mga foreign movies. Dito lahat. Dito na lahat. So, yung trade liberalization, andito na lahat. So, ayun. Pero dun sa takot na buo kami. Buo ang loob mo na Buo ang loob. itong Abner na to ay magiging eye-opener to ng mga kabataan, lalo higit yung mga nasa school na
respetuhin natin ang ating mga guro. Tama. Mahalin natin sila kasi sila yung tumatay yung pangalawang magulang. Sir, saan to mapapanood at kailan to pwedeng makita ng ating mga kababayan? Oo. May premiere screening kami sa SM Masinag on October 30. Wednesday na po yun. So that will be 10:30 in the morning. So sana manood kayo kasi nandun yung ating mga cast. Oy, first time pa lang mangyayari na 10:30 in the morning ang premiere. Hindi premiere night. Kaya sabi ko premiere screening. Okay. Kaya stand corrected. Okay, medyo Kaya sabi ko premiere screening. Kaya kasi araw, no? Tsaka first time po na panonoodin ng umaga ang pelikula. Oo. Gigising kayo ng maaga. Correct. At after nun, after magkaroon ng screening, movie screening, magkakaroon tayo ng press con. So andun lahat ng cast, no, ng Abner para mas maliwanagan tayo about the movie and kung ano pa yung kaabang-abang. Bukod sa istoryang kinuha natin. Kayo ang dapat maging una sa balita tungkol sa Abner. So that's on October 30, 2024, 10:30 in the morning. At saka showing na po siya sa November 6 sa lahat ng SM Cinemas. Wow! Nakakuha ka ng maayos na booking, ha? Oo, yun na. Congratulations in Oo, advance, yun. sir. Masaya ako na nakilala ko kayo at makikilala ko si Abner. Mas thankful ako sa iyo. Dahil parang alam ko naman lahat ng nangyayari, pinag-aadya yun. Dahil lagi akong nagdadasal. Lahat ng mga venture ko. Hindi naman tayo magkikita ng basa-basa ng ganun, di ba? Trivia, nagkita lang kami sa MTRCB. Sabay kami nagpapa-review ng So pelikula. last week lang. So, sir, maraming salamat. Maraming salamat po, Derek. Masaya ako Kasi, nakasama ko kayo. Thank you. And hopefully, magkaroon tayo ng movie. Sure. Sure, yung Okay, yung binagit mo sa akin. yeah. Okay. Approve, mga kakosa. Thank you.